Dumadaan ka ba ngayon sa sunod-sunod na problema at nag-iisip ng paraan upang makawala sa mahigpit na kapit na ito ng kamalasan? Ngayong araw naman ay pupunta tayo sa pinakamalalim na parte ng konsepto ng swerte at ang pagtuklas dito kung ito ba ay lagpas na sa ating kontrol o kung tayo ay may kakayanan na baguhin ang ating kapalaran. Paalaala ko lamang na ang video na ito ay para lamang sa may bukas na isip at paniniwala sa espiritualidad. Kung ito ay labag sa iyong paniniwala, naging karanasan at kalooban, ay mas mabuting i-skip mo na lamang ang video na ito. Samahan mo ako ngayon habang isa-isa nating binubuksan ang malalim na pananaw at praktikal na mga hakbang na may potensyal na baguhin ng lubos ang iyong buhay. Manatili ka lamang sa video na ito dahil kung nais mo nang masolusyonan ang nagpapabigat sa iyo sa libre at epektibong paraan. Kung ngayon ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito sa mga kakilala mo na kailangan ng ganitong kaalaman at impormasyon. I-subscribe mo na din ako para lagi kang notified agad sa aking mga bagong videos patungkol sa mga ganitong karunungan. Tumungo tayo at diskubrihin natin ang transformative power ng mindfulness at intention. Ang swerte sa loob ng matagal na panahon ay kinikilala bilang isang mysterious force na siyang dumidikta sa ating buhay mula nang tayo ay ipinanganak at hanggang sa tayo ay bawian ng buhay. Ito ay isang konsepto na malalim ng nakatatak sa mga kultura at paniniwala na siyang may kinalaman sa mga bagay na hindi saklaw ng ating kontrol. Marami sa atin ang lumaki at nakakarinig ng mga salitang ito gaya ng good luck o swerte at bad luck o malas. At tayo ay tila ba ang ating mga kapalaran ay predetermined ng mga kamay na hindi natin nakikita. Gayunpaman sa isang mas masinsinang pag-aaral, tayo ay magsisimulang questionin kung ang swerte ba ay isang external force o produkto lamang ng ating mga persepsyon at mga aksyon sa realidad. Ang swerte ay isang malawak na interplay ng mga factors sa ating kaisipan, paniniwala at kilos. Habang ang iba naman ay inuugnay nila ang kanilang mga tagumpay at kabiguan sa swerte. Ang iba naman ay kinikilala ang papel ng preparasyon, oportunidad at ugali sa paghubog ng resulta. Ang pagbabago ng pananaw ay naglalagay sa hamon sa kaisipan ng swerte bilang isang random na pangyayari at nagbibigay ng kapangyarihan sa mga individual na magkaroon ng pananagutan sa kanilang buhay sa pamamagitan ng pagbabago ng ating pangunawa sa swerte. Pinubuksan natin ang ating sarili sa isang daigdig ng mga posibilidad kung saan hindi tayo nahahadlangan ng mga kapritsyo ng tadhana, kundi higit na tinutungo ng ating mga layunin at mga aksyon. Ito ay isang pagbabago mula sa isang pasibong pag-iisip ng pagbibitiw o pagsuko patungo sa isang aktibong pagtayo ng kapangyarihan. Sa paglalakbay na ito, tungo sa pagkadiskubre ng sarili, ay mauunawaan natin na ang totoong swerte ay hindi nakadepende sa mga panlabas na pangyayari, kundi ito ay nakadepende sa ating mga kalooban. Pagdating sa swerte, ang ating mindset ay ang siyang may gampanin sa paghubog o paggawa ng resulta. Ang negatibong pag-iisip ay kadalasang nagpapakita ng kahinaan na siyang nagdadala sa atin sa kabiguan. Tayo ay naiipit sa cycle ng pagdududa sa sarili at pag-ayaw sa pagiging kumbinsido na tayo ay walang kontrol. Gayunpaman, ito ang nagdudulot sa ating kaisipan na wala na tayong pag-asa
At ito ay ang siyang hahadlang sa atin sa pagkakaroon ng kakayahan na magdulot ng positibong pagbabago sa ating buhay. Sa kabilang banda, ang pag-adapt naman ng isang mindset ng empowerment na siyang ginagawa tayong malakas at magkaroon ng kakayanan ng kontrol sa ating mga magiging kapalaran. Imbes na pagtingnan na ang swerte ay isang kapritsyo lamang, ay kilalanin natin ang kapangyarihan ng mga nasa isipan natin at aksyon sa paghubog ng ating realidad sa pamamagitan ng pagpapanatili ng positibong mindset. Sa pagiging positibo sa isip at sa mga paniniwala, binubuksan natin ang ating sarili hanggang sa isang mundo ng walang hanggang mga posibilidad. Ipinapakita sa mga pag-aaral na ang mga individual na may growth mindset, na may paniniwala na sila ay may kakayahang matuto at umunlad, ay siyang mas nagtatagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay. Niyayakap nila ang pagsubok bilang mga oportunidad ng pag-unlad. Sila ay positibong sinusuong ang mga problema at pinagtitignan ng kabiguan ilang mga stepping stone tungo sa tagumpay. Ang ating mindset ang siyang nagsisilbing pundasyon kung saan nabubuo ang ating buhay. Humuhubog sa ating mga ugali at lalo na sa mga resulta o outcome. Sa pagsalalay sa kapangyarihan ng ating mindset ay kaya nating makamit ang swerte at makamit ang ating pinakamataas na potensyal. Hindi ko naman sinasabi na hintayin mo na lang na dumating ang swerte, kundi ikaw ay manatiling determinado, matatag ang pagkakaroon ng positibong pag-iisip upang makalikha tayo ng sarili nating swerte. Katulad nga ng sinabi ni Henry Ford, ang may-ari ng pinakasikat at mamahaling pagawaan ng sasakyan sa buong mundo, whether you think you can or you think you cannot, you are right. Ibig sabihin, ano man ang pinaniniwalaan natin, pangit man ito o maganda, ito ang siyang magiging tama sa isipan natin at ito ang siyang mangyayari. Kaya naman, ito na ang panahon para akapin ang kapangyarihan ng mindset at magsagawa ng mga bagay na katulad ng gagawin natin ngayon tungo sa kinabukasan na puno ng kasaganahan, tagumpay at fulfillment. Ang paghahanda sa ritual bago tumungo sa isang transformative journey sa tulong ng asin at suka. Mainam na lumikha ng isang tahimik at sagradong paligid at magpanatili ng tamang mindset o kaisipan. Ang preparation phase na ito ay ang siyang nag-aayos ng isang tila entablado para sa kaepektibuhan ng mga ritual at ang pagsisigurado na ang iyong approach dito ay nakafocus sa intensyon at pagiging bukas sa pagbabago. Ang pinakauna mo dapat na gawin ay kuhanin ng mga importanteng mga material para sa ritual. Ito ay ang suka at asin. Ang asin ay dapat na sea salt o rock salt. Ang mga pangkaraniwang household items na ito ay nagsisilbing mga potent tools para sa cleansing at purifying, para sa iyong pisikal na espasyo at ng iyong inner being o kaloob-looban. Sa pagpili sa mga dekalidad na sangkap ay ginagawa mong mas sagrado at mas intentional ang ritual. Sunod ay iset ang mood sa paglikha ng kalmado at sagradong espasyo sa loob ng iyong bahay. Magpatugtog ng mga nakaka-relax na music, magsindi ng kandila o magsunog ng insenso upang makalikha ng atmosphere o paligid na kalmado at tahimik. Gumawa ng mindfulness na mga gawain gaya ng paghinga ng malalim o meditasyon upang isentro ang iyong sarili at patahimikin ang kung anuman ang mga nasa isip mo. Habang ikaw ay naghahanda para sa ritual, ilapitan ito ng may malalim na pagrespeto para sa mga transformative power na mayroon ang mga ito. Mag-reflect sa iyong mga intensyon o goals. Isipin ang iyong pagnanais na maalis ang mga negatibong enerhiya. Imbitahan ang kapositibuhan at angkinin ang iyong kakayahang kontrolin ang iyong kapalaran.
I-visualize ang resulta na gusto mong mangyari o ma-manifest at haluan ito ng pakiramdam ng pagpapasalamat, kaligayahan at kasaganahan. Ang pinakahuli ay magpanatili ng mindset ng pagiging bukas ang isip sa pagbabago. Alisin agad ang anumang pagdududa, takot o pagiging negatibo na maaaring lumitaw at magtiwala lamang sa proseso. Tandaan na ang totoong transformasyon ay nagsisimula mula sa kalooban at hinihingi nito ang iyong pagiging handa na yakapin ang walang kasiguraduhan ng may lakas ng loob at pagpapakumbaba sa pagkakaroon ng oras para ihanda ang katawan at espiritu. Para sa ritual ay maglatag ng pundasyon para sa malalim at makahulugang karanasan na ito. Magtiwala sa kapangyarihan ng iyong mga intensyon at isaisip na ikaw ay may kakayahang magmanifesto ng buhay na gusto mo talaga. Sa bawat hakbang ng preparasyon, ikaw ay mas napapalapit sa pagiging totoo ng iyong mga pangarap at ng pagkamit ng iyong pinakamataas na potensyal. Gumawa ng isang espasyo kung saan ikaw ay fully immersed ang sarili sa ritual. Magpatugtog ng nakaka-relax na music, magsindi ng kandila o insenso upang mas mapaganda ang atmosphere ng kakalmahan at malalim na pagrespeto. Kumuha ng ilang mga sandali upang isentro ang sarili, i-ground ang enerhiya at pagkonekta sa kasalukuyang sandali. Habang ikaw ay naghahanda ng tumungo sa ritual, manatili ngayon sa intensyon ng pagpapalaya sa sarili mula sa anumang nakakapit na kanegatibuhan. Ito man ay takot o duda na siya nagpapababa ng iyong vibration at siyang nagpapabigat sa iyo. I-visualize ang sarili na ikaw ay nasa kukun o nababalutan ng puting liwanag. Ito ang siyang nagpoprotekta sa iyo sa mga panlabas na impluensya at gumagabay sa iyo upang manatiling ligtas ka habang ikaw ay nasa transformative process na ito. Ngayon ay tipunin mo na ang mga sangkap, ang suka at sea salt o rock salt. Ang mga simpleng sangkap na ito ay may daladalang powerful na simbolikong importansya na representasyon ng purification, renewal at transformasyon. Paghaluin lamang ang asin at suka sa isang timba na may malinis na tubig. Hayaan na humalo ang mga enerhiyang taglay ng asin at suka sa tubig. Ngayon ay handa na tayong tumungo sa cleansing process. Ilubog ang telang panlinis o mop sa mixture na ito at simulan mo nang i-cleanse ang buong bahay. Ikaw ay magsimula sa pinakadulong kanto ng iyong bahay patungo sa main door o main entrance. Habang ikaw ay nagtutungo at isa-isa mo nang nililinis ang sahig mula sa pinakadulong kanto o sulok papunta sa main door, palabas ay i-focus ang iyong enerhiya sa pagpapaalis ng anumang stagnant o negative energy na maaaring nasa loob ng bahay. Gawin ang paglilinis na ito sa sahig lamang kalaurel. I-visualize na ang asin at suka ay inaabsorb at ginagawang neutral ang enerhiya sa loob ng bahay at iniiwan ito na malinis at payapa. Sa pagmap sa sahig ay gumawa lamang ng isang direksyon ng paggalaw. Habang ginagawa mo ito ay magsambit ng isang affirmation o mantra na nagre-resonate o mas magaan sa kalooban mo. Katulad ng ako ay mayaman o ako ay umaakit ng walang katapusang yaman, na siyang nagpapalakas sa iyong intensyon na paalisin ang negativity at humatak ng kapositibuhan sa iyong buhay. Magtiwala sa proseso dahil alam mo na sa bawat punas mo ng tela o map sa sahig, ito ang siyang maglalapit sa iyo sa pagpantay mo sa iyong pinakamataas na sarili at potensyal. Kapag nakumpleto o natapos mo na ang ritual, ay kumuha ng isang sandali para pansamantalang tumigil at mag-reflect
sa malalim na transformasyon na siyang nag-umpisa na. Pansinin ang anumang nabago sa enerhiya o awareness na nagkaroon ka at sa iyong tahanan. Magpasalamat sa oportunidad upang paalisin na ang mga bagay na hindi na nakakabuti sa iyo at akapin ng mga biyaya o blessings na siyang naghihintay sa iyo. Bilang pagtatapos mo sa ritual ay pasalamatan ng mga elemento ng asin at suka at ang pagbatid sa kanilang papel sa iyong spiritual journey ng purification at renewal. Tapusin ang ritual na ito sa pamamagitan ng isang dasal o affirmation. Sa pamamagitan nito, nasaselyado natin ang positibong enerhiya at ang pagsiset ng intensyon. Magtiwala sa proseso, yakapin ang journey na ito at tandaan na ikaw ay parating suportado. Mayroon pang mga karagdagang hakbang ang pwede mong gawin upang mas mapaganda pa ang kaepektibuhan nito at palakasin ang transformative power nito sa pagsasama o pag-incorporate ng elemento at practice. Ito ay ang aromatherapy, essential oil o herbs sa salt vinegar mixture. Ito ay ang siyang hahalo sa hangin. Sa mga essential oils naman, ito ay ang lavender, sage, o frankincense na kilala sa kanilang purifying at calming effects. Maaari ka ding gumawa ng tsaa mula sa mga herbs gaya ng rosemary, thyme o mint. Ihalo at ibabad ang alinman sa mga ito sa mainit na tubig at ihalo sa salt at vinegar mixture. Habang ginagawa naman ito ay maaari ka ding magpatugtog ng mga calming music gaya ng tunog ng kalikasan, Tibetan bowl, bell o chimes upang makalikha ng harmonious at healing atmosphere. Ang vibration na inilalabas ng mga instrumentong ito ay nakakatulong para maalis ang stagnant energy at nagpro-promote ito ng balanse at relaxation at mas mapapaganda mo pa ito sa tulong ng mga visualization techniques. Habang nililinis mo ang iyong bahay, i-visualize ang sarili na ikaw ay naliligiran ng isang puting liwanag. At ang pinakahuli, samahan ito ng pagpapahayag ng pagpapasalamat at intensyon kasama ng proseso ng paglilinis. Kumuha ng sandali na pasalamatan ng biyaya sa iyong buhay at mag-set ng mga malilinaw na intensyon para sa kinabukasan. Sa pamamagitan ng paghalo nito sa ritual, mag-eksperimento din ng iba't ibang teknik at alamin kung ano talaga ang nagre-resonate ng maigi sa iyo. Sa pagtatapos ng iyong salt at vinegar ritual, kumuha ng sandali upang saglit na tumigil at mag-reflect sa malalim na transformasyon na siyang nangyari sa iyo. Mapapansin mo din ang mga pagbabago sa iyong enerhiya. Ito ay kalinawan ng isip o kagaanan na nararanasan mo. Tanggapin mo ito ng buo, ang pakiramdam ng renewal at revitalization na siyang kasama sa cleansing process sa mga araw at linggong paparating. Sunod ng ritual, patuloy na i-reinforce ang positibong enerhiya at mga intensyon na itinalaga mo na. Maglaan din ng oras para sa mga gawain na siya nag-aalaga sa iyong isipan, katawan at espiritu, tuman ay sa meditasyon, journaling o paglalaki kasama ang kalikasan. Magpanatili ng sense of gratitude sa iyong pag-uugali. I-appreciate ang mga blessings na natatanggap mo sa iyong buhay, gaano man ito kaliit o kalaki. Tandaan na ang ritual na ginawa mo kasama ang asin at suka ay umpisa pa lang ng isang paglalakbay o journey tungo sa mas malaking kalinawan, kasaganahan at maayos na isip at pangangatawan. Ito ay nagsisilbing isang powerful tool para sa pag-release o pag-alis ng negatibong enerhiya at pag-imbita ng kapositibuhan sa iyong buhay. Ang true transformation, ang tunay na pagbabago ay humihingi ng dedikasyon at commitment sa patuloy na refleksyon sa iyong mga karanasan at pag-reinforce o pagpapatibay ng iyong mga intensyon. Kaya mong ipagpatuloy ang kapangyarihan ng mga ritual at ipantay, i-align o ilinya ang iyong sarili sa kasaganahan na naghihintay sa iyo.
Magtiwala sa proseso, yakapin ang journey at tandaan na ikaw ay suportado sa bawat hakbang at landas na iyong tatahakin tungo sa mas masaya at fulfilled na buhay. Sa pagtatapos ng ating eksplorasyon tungkol sa transformative power ng ritual, sa asin at suka na ito, ikaw ay aking iniimbitahan upang kumuha ng isang sandali upang kilalanin ang malalim na pagbabago na nangyari sa iyong kalooban. Sa simpleng paglilinis ng tahanan at pagpalis ng negatibong enerhiya dito, ikaw ay nagbubukas ng pinto sa mas malaking kalinawan ng kasaganahan at kalusugan sa iyong buhay. Tandaan na ang paglalakbay o journey sa self-discovery at empowerment ay nangyayari na. Ikaw ay aking hinihimok na manatiling committed sa iyong spiritual path. Magtiwala sa proseso at ikaw ay laging suportado sa iyong journey tungo sa kaligayahan at fulfillment habang ikaw ay nagpapatuloy na maglakad tungo sa transformasyon. Nawa ay gabayan ka ng liwanag ng kalangitan, sansinukob at ng iyong inner wisdom. Manatiling mindful, manatiling empowered at lagi mong tatandaan ang kapangyarihan ay magmumula sa iyo upang malikha ang buhay na siyang pinapangarap mo. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa paglalakbay na ito. Nawa ay mabiyayaan ka ng kasaganahan, pag-ibig, kaligayahan. Hanggang sa muli, mahal kong Kalaurel, hihintayin ko ang pagbabahagi mo ng iyong karanasan sa comment section. Alalahanin na sa poong may kapal pa din, nagmumula ang lahat ng pagpapala, ang kasipagan at ang kabutihan sa ating kapwa kasabay ng buo mong pananalig sa may kapal. Ang siya pa rin na dapat ay manaig. Ang mga ito ay mga gabay lamang. This is Fiddle Rosario. Thank you for watching.